Ang totoo niyan, mga bossing ko, ay nakakaiya mo talaga kapag napakarami mo mga binabayaran, mga bossing. Ngayon po mga bossing, kayo po ba ay nangungonsumi na rin? Ako po mga bossing ko ay konsumido na rin, mga bossing. Kaya lang po mga bossing, wala tayong magagawa, lalo-lalo na kung monthly bills po yan mga bossing, kagaya ng internet. Ganon din po mga bossing ko ang ating kuryente, ang ating Meralco. Ngayon po mga bossing, ano po ang dapat nating gawin para tayo hindi na lang lagi namumblema? Unang-una, halimbawa ito, nabayaran nyo na ito mga bossing. Ang gagawin nyo lamang, ipunin nyo po ito. At ilagay nyo po ito sa isang notebook. At ang notebook na ito ay susulatan po ninyo. Ilalagay nyo po sa pamamagitan ng pampaswerte kong aking ginagawang ito, sa pamamagitan ng sipag at tiyaga at double time sa pagkayod, ay hindi na ako mamumblema lagi sa tambak na bayarin, lalo-lalo na kapag sumasapit ang katapusan or kaya po ay kada kinsenas, depende sa kung ano po yung due date po ninyo mga bossing. Yan due date na yan ay nakakaiyamot talaga mga bossing, dahil ako'y iyamot din dyan. Ngayon pa mga bossing, para kayo hindi maiyamot, maging kalmado at kayo po ay alam ninyo na may pambayad po kayo mga bossing ko kapag sumasapit ang mga petsa ng mga due date natin yan mga bossing ko, ay subukan nyo po ito. Isulat sa isang notebook ang lahat ng mga pagkakautang at sa pinakadulo mga bossing, halimbawa ito ay sa Meralco, halimbawa ay 35,000. Makakabayad na ako sa Meralco kada buwan at hindi na ako mamumblema sa aking mga bayarin. Halimbawa, kayo gumagamit ng mga credit cards. Nakalagay po dito, kada 15, meron kayong cellphone na dapat bayaran. Yan po, isusulat nyo ninyo na makakabayad na ako dito sa, halimbawa, kung ano man pong credit cards po yan, makakabayad na ako. Halimbawa, pagdating sa usapin na kung ano man po yung binabayaran ninyo mga bossing, lagi yung sasabihin, makakabayad na kayo. Tapos, etong mga resibong ito, ay iipit ninyo sa notebook. Sabihin nyo, mula ngayon ay hindi na ako mamumblema tungkol sa usapin ng pera. Ganun po ang gagawin po ninyo mga bossing. At pagkatapos, ipainitan nyo to sa sinag ng araw hanggang alas 8 ng umaga. Makalipas ang alas 8 ng umaga, eto po mga bossing ko ay kunin nyo at ilagay nyo sa may altar or sa mataas pan lugar. Positive ka lamang, i-mindset nyo na simula na ito ng tagumpay, hindi na kayo mamumblema tungkol sa usapin ng pera at lahat ng mga pangarap ninyo ay matutupad. Positive lamang mga bossing. Ngayon po mga bossing, yan po ay hasabayan natin ng sipag at tiyaga, lalo na kung marami kang mga utang. Talaga namang kahit anong gawing kayod ay parang feeling ninyo parang sa ulat wala. Para may patunguhan ay sabayan lalo ng sipag at tiyaga, pananalig sa mahal na Panginoon. At yan po ay higit kang kakapit sa mahal na Panginoon, huwag kang mawawala ng pag-asa. At sabayan nyo ng ganito mga pamamaraan. Magugulat na lamang po kayo mga bossing ko, hindi na kayo namumblema dahil maaaring ma-advance pa ang inyo pong pagkakabayad mga bossing. Gawin po natin mga bossing, ako dati pag nagkaroon ako ng pera, nasa isip ko kagad yung mga kagastusan. Pero iniba ko po ito. Ang sistema ko ginawa, inuna ko muna yung mga bayarin, pagkatapos pag may natira, yun ang aking ginagastos mga bossing. Inuuna ko muna yung bayarin. Kaya minsan, kada 30 mga bossing ko ang bayaran, aking sipa lamang, pinipilit ko na makabayad na. Para mula aking sa hanggang 30, yun naman yung pwede naming ibili ko ano yung gusto nga ng mga anak ko. Subukan nyo rin po yan. Stress free po yan mga bossing. Kaya kung kayo po naniniwala at nais po ito gawin mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.